kapag nagpo-production stage na tayo, itutulak niyang pag ganito ang ating hydrocarbons papuntang well. Ibig sabihin, papalapit sa well, pa-decrease ng pressure. So, dito, balik tayo sa diagram natin. Ulitin ko, itong part na to sa taas ng bubble point curve, ito yung part ng unsaturated reservoir and there is no free gas. Pag bumaba na tayo papunta dito sa point na point 2, which is nasa bubble point curve na nga po, yung pag nasa line na tayo ng bubble point curve, dito na siya nag-i-start ng saturated hanggang pababa. Yan. Yan yung pinaka-final. Okay? Yan lang yung paliwanag nun. Tandaan nyo, ang part na to ay black reservoir. Next. Yan. Typical black reservoir. Ganun lang siya. Tandaan nyo ulit itong tatlong points na to. And ganitong itsurang diagram. Pag naipaliwanag niya, goods na kayo. Next. Gas reservoir. Sa gas reservoir, ganito ang diagram natin. Dito, makikita nyo, may katulad siyang diagram or may similar silang pattern ni typical black reservoir. Dito, makikita nyo, ito yung point 1. Itong point 1, ito si point 2. Anong pinagkaiba nila? Si gas reservoir, may dalawang points lang siya. Dito si 1 at dito si 2. Wala siyang number 3. So, ang explanation lang naman dito is nagsisimula yung reservoir condition ng gas reservoir sa point 1, dito sa pinakataas, kung saan ang initial temperature natin ay nasa mataas kung saan yung initial temperature natin ay mas mataas kay critical temp. So, ayan. Ang critical temp natin ay nandito banda. Tapos mas mataas siya kay critical temp. And yung final reservoir condition naman natin ay natatapos siya sa 2. So, yun. Katulad ng sinabi ko kanina, 1 and 2 lang ang kanyang movement. And hindi siya katulad ni black reservoir na may number 3. Okay? So, katulad din siya ng idea, nandito ang saturated natin, nandito ang unsaturated. Next. Okay? Sa computation na tayo. I hope naintindihan nyo yung ating paliwanag sa phase diagram. Sige, pwede kayo magtanong muna kung hindi nyo naintindihan dito sa ating mga diagrams. Sige. May tanong po ba? Kung wala po goods na po ba? Naintindihan nyo po ba yung tatlong diagram na meron tayo? Ito ay share ko sa inyo kasi naalala ko last year, ito yung pinakamalapit sa mga lumabas sa exam. So, ayun, sinigurado ko na lang din na maalam nyo to. So, naintindihan na po ba? May nag-chat. Sorry. Saan pong part, Ate Lovely? Anong example po? Gas reservoir, typical. Okay. Anong part po ang ating bibigyan ng example? Pwede po ba Ay, yung una po. Walang values or anything. Tandaan po natin, mga ate, kuya, itong ating diagram sa pressure temperature diagram, is diagram lang siya ng kung nasaan nakalocate ang vapor, paano nababago yung liquid to vapor, vapor to liquid. Kadalasan, nagkakaroon lang naman siya ng values kapag ina-apply mo na siya sa paano ba namin in-apply? Sa ano yun PhyChem namin,
Yun, sa PyChem siya, tinanong ulit ni Mama Rizal sa amin. Then parang nilagyan niya na ata yun ng values after. Pero dito sa reservoir engineering, hindi siya nilalagyan ng ng mga values kasi ang pinapaliwanag lang sa atin ng pressure temperature diagram kung paano nagalaw ang liquid papuntang vapor at vapor papuntang liquid. Kung paano siya nagko-condensate, paano siya nagbo-boil, bakit siya nag-boil at kung paano siya kung bakit siya nag-condensate. Palagi po ba ang accelerated? Accelerated. Ayun, based sa pagkakaalam ko, yung sa unsaturated and saturated. Depende sa production or kasi ang natandaan ko dito, sorry, medyo vague na or blur na ang aking understanding dito. Pero ang alam ko kasi, unsaturated dito, sa taas lagi. Pagpababa na siya, pagpapunta na siya dito sa point 2 hanggang 3, nagiging saturated na ang ating reservoir. Ayun. Yun din na ang nakalagay sa ating PowerPoint ni sir. Na ang point 1 kung saan nasa labas siya ng bubble point line, siya ay unsaturated. Tapos kapag pumapasok na siya sa bubble point line dito sa 2 hanggang 3, ito kasing 2 ay nasa bubble point curve, saturated na po siya. Yung una po usually nag-e-explain po. Usually po ba pinapa-explain lang yung diagrams, wala pong values? Opo, sorry po kung mali ang aking pagkaka-understand sa question kanina. Yes po, usually pinapa-explain ang diagrams. Kadalasan, walang diagram. Kayo ang gagawa ng diagram sa exam. Kaya, mas maganda din na inaaral nyo kung ano yung itsura ng diagram para saan yung mga nandun. Ayun po. Etong pinapakita ko po sa inyong diagram is wala to dun sa exam, hindi nyo po yan makikita. Yan, kayo po ang gagawa ng sarili nyo. Ida-drawing nyo sa diagram, ipapaliwanag nyo kung ano yung drawing nyo. Ayun po, okay na po. Diretso na po tayo ng computation. OMG. Okay, diretso na po tayo ng computation. If ever naman na may mga possible na tanong pa kayo na may isip, open naman ang aking FB ha. So, next na tayo sa ating calculations or computations. Compressibility factors tayo or compressibility factor muna tayo. Sa compressibility factor, meron tayong steps. Ito yung step na binigay din sa amin last year ni Kuya. Kuya Ed ba yun? Yan. Unang step natin is determine PC, molar mass of the given component. Solve the YTC, YPC, and YM. Get the summation of all YTC, YPC, and YM. Solve for TR, PR, and get the compressibility factor. Ito yun. Using itong chart na to. Tapos gagamit tayo ng PV, Z, and RT para makuha natin yung volume and the density. So, mag-try po tayo ng solution. Okay? So, dito sa question na to. A gas reservoir has an initial pressure and temperature at 300 psia and 180 degree Fahrenheit. The gas reservoir has a composition of 2% carbon dioxide, 1% nitrogen, 85% methane, 4% ethane, 3% propane, 3% isobutane, and 2% N-butane. So, unang gagawin daw natin is gumawa tayo ng table. Wait, baka tayo Ayan. Tinable natin siya. Ulitin natin. Ito yung carbon dioxide, nitrogen, methane, ethane, propane, isobutane, butane, and N-butane. Tapos, ang sunod daw natin gagawin is gagawa tayo ng table for TC, PC, and M. So, alam ko, tinuruan kayo ni Sir Richard and yung iba niyong prof. Sino man ang prof niyo po sa ResEng. Kung paano kumuha ng etong
first three na tong values na to. Lagi nating tatandaan na si temperature natin ay dapat lagi naka-Rankine. Si temperature ay para maging Rankine, kapag naka-Fahrenheit siya, gagawin lang natin is mag-a-add lang tayo ng 460. Nakikita, may table po ba kayong mga hawak ngayon? Or if ever wala, alam ko namang alam nyo kung paano gumamit ng table. Ayun. Kung may gamit kayong table ngayon, ay mas maganda. Masusundan nyo kung saan nanggaling yung values na nasa ano natin ngayon. Pero if ever, wala kasi akong makuha ng table. Pero ito ang kanyang value na naka-Rankine na. Tandaan po, Rankine. Itong value ng temperature natin. Next sa PC, hindi naman natin siya kailangan i-convert na kung ano yung nakalagay sa table, yun na yun. Maski dito kay molar mass. Kung ano yung nasa table, yun na din ang kukunin natin. So, paano natin nakuha si YTC, YTC, and YF? Tandaan nyo, meron tayong percentage dito. Ito, imumultiply lang natin sila pag ganito. Sa YT. Ito si percentage, imumultiply lang natin siya kay TC, PC, tsaka YM. Pag minultiply na po natin siya, makakakuha po tayo ng values na ito. Itong na kay YTC, YPC, at YM. Nagigets po ba? Or masyadong mabilis? Okay po ba? Next na tayo. If ever, please, kung hindi nyo po maintindihan, salita lang po kayo ha. Ayun. Na-multiply na natin siya, bawat component or composition na meron tayo sa reservoir natin. Next is, isa-summation natin to, si YTC, YPC, and YF. So, ito ang summation natin. So, 384.39, 666.38, and 20.23. So, next step ay kukunin na natin si TR at PR. Ayun. So, ang formula natin dito ay yung T over TC. Si TC, ito yung summation na ginawa natin kanina. Summation na ginawa natin kanina. And saan ang galing si 640? Maalala nyo dito, meron tayong 180 degrees. Ito yung given na temperature sa atin, i-convert din natin siya sa Rankine. 180 plus 460 is equals to 640. Tapos, i-over lang natin siya dun sa na-compute natin summation ni YTC is equals dito na to. Ayan, 1.67. Ganun din ang gagawin natin sa PR. PR po ito ha. Nagkamali lang nakasulat. May given tayo doon na 3,000 PSIA. Tapos, na na-compute tayo dito na 666.38, i-divide lang natin siya, makakakuha tayo ng 4.5 PSIA. Tapos, punta naman tayo dito kay Z factor or kay compressibility factor. Alam ko naman na marunong na lahat kayo magtingin ng compressibility factor dahil nga sa metrophysics. Pero papakita natin siya. Ito yung tsura nun. Ayan. Tapos, paano nakuha si 0.86 ate? So, meron tayong temperature na 1.67 and 4.50. Ito si temperature, nandito si pressure. Gets po ba? May 4.5 daw. Ayan, 4.5, sinasagitan siya. And 1.67. Dito siya banda. Ayan. Ayan. So, 0.86 po siya. Okay po. Okay, gets po ba yon yung unang part ng calculation natin? Okay, gets. Gets naman siguro. Tingnan natin. Ayan, wala namang nagtatanong. Gets naman. Next, dito na tayo sa volume for gas occupied by 200 pounds. May, bukod kasi dito, di ba ang question lang naman natin
eto, hindi naman ang condition lang natin or ang situation lang naman natin ay ito. Pero kailangan natin ma-establish kung paano kumuha ng volume ba na volume for gas occupied. Tapos ang giniven ko na dito ay 250 pounds. Ayun. Ang gagawin lang natin, ito yung given na pounds, ito si mass. Tapos 'di ba yung M natin ay 20.23. Ito yung molar mass na ito yung summation ng molar mass na na-compute natin kanina. E di-divide lang natin siya, may 12.36 tayo. Bakit natin siya kinuha? Para makuha natin ang mga para makuha natin si N na gagamitin natin sa volume. Wait, draw. Paano ba yan? 'Di ba ang ating formula ay PV, yan, pound. Sorry at ako'y mouse lang. And J, and sorry, or T. Pangit, wag na nga nakakahiya. Wag na nga nakakahiya. Ayan. Ayan. Yan, PV, JNRT. Dahil nga ang kailangan lang natin ay si volume, ang gagawin natin, ito si P, i-divide natin kay JNRT para makuha lang natin si volume. Kaya ito po ang ating solution na gagamitin. Tapos yun, gagawin natin dito, para makuha po si volume, i-direct substitution lang natin lahat ng meron tayong nakuha kanina and lahat ng given natin. Una, si Z. Ang Z natin na nakuha kanina ay 0.86. Tapos, ang sunod ay Zn. Ang N po natin, ang buong sagot ng N po kasi natin ay ito. Ayan, inilagay ko lang dito. Tapos, R natin, ito si R. Tandaan natin, itong si 1545 ay constant po siya. Siya ay si R ha. Reynolds number. Ito ay R. Tapos, meron tayong temperature dito na given kanina na 180. I-convert lang natin sa Rankine, kaya 640. And pressure na 3,000. Tapos, ito kasi ay naka-feet per pound over pound mole Rankine. Para makancel to at mabigyan lang tayo ng feet cube, nag-times tayo dito or nag-divide tayo ng 144 inches squared per feet. Ito ay ganito ang kadalasan na conversion na ginagawa ni Sir Richer. Kaya nung kami ay nagsagot, ginaya lang din namin. And ito yung ating final answer. 24.32 32580876. Ito po yung final answer in 4 decimal. Nakuha po ba? May ganong table po ba sa Excel? Opo, lagi pong 1545 po ang ating constant per hour. Ang table po na sinasabi nyo ay ito? Opo, ito. Ito, kayo ang gagawa ng table. Ayan. Kayo ang gagawa ng table niyo mga ate at kuya. Etong table na pinakita ko po, kayo ang gagawa. And ang alam ko, nire-require ni Sir Richard na may table talaga sa exam. Opo. Kaya yun, mabilisan ang pagsagot. Okay po, may tanong po ba sa ating unang computation? Dalawa lang po ang meron tayong computation, ha? Kaya yun, pwede po kayo magtanong muna bago tayo mag-proceed dun sa vapor composition. Tanong po, may mga nagtatanong po. Ano ko ba to i-open? More. Hello, may tanong po ba? Okay. Balik tayo dun sa table. Ito. Paano daw nakuha yung TC tas sunod pati percentage? Yun nga po, sabi ko kanina, yung table
ay binibigay naman ni Sir Richard yung value ng temperature and pressure. Okay, wait lang. Dun kasi nagtanggal na kasi ang Sir Richard ng PowerPoint. Ito lang ang aking mga natabi. Talaga. And wala akong makitang temperature. Meron ba nun sa UOPS? Wait lang. Hahanapan ko kayo. Ayun. Wala, nag-delete na talaga ang sir. Pasensya. Pasensya kung hindi ko na ilagay. Pero, R po, iron. Ay, hindi po. Yung R po sa is constant for Rankine. Okay, wait lang. Unahin po natin. Unahin muna po natin itong PC, PC, and M. Ulitin natin. Ito yung may table, may ibibigay na table sa inyo si sir. Nakalagay doon yung temperature for certain components. Okay? Makakakita kayo doon ng carbon dioxide, ito yung temperature, ito yung pressure, ito yung molecular values. Ang gagawin nyo lang naman sa temperature is i-add nyo siya ng 460 kasi gagawin natin runtime. Kasi ang nasa table lagi ni Sir Richard ay naka-Fahrenheit. Gagawin nyo lang siyang runtime. Ito, makikita nyo to sa table na ibibigay ni Sir. Etong tatlo, first tatlo na to, makukuha nyo yan sa table. Tapos, paano naman tong si tatlong susunod na YTC, YPC, and YM? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, di ba dun sa given kanina, nagbigay sila ng percentage ng composition. Ito, ita-times lang natin to. Halimbawa, okay, times natin. 547.90 times. Ayan, 0.02. Kasi 2%. So, makakakuha tayo ng 10.958 or 10.96. Pakitry nga po sa calculator nyo para masundan nyo ako. Pakitry po. And pakisabi kung nasusundan na po ako. May mga calculator na po ba lahat? Nasusundan po. Sige. I-try naman natin tong nitrogen. Ang temperature daw natin ay 227.49. Times natin siya kay 0.01. So, ang ating value ay 2.2749. Ayun. Nasusundan na po. Yan. Ita-times lang natin siya dito. At yun. O, punta naman tayo sa kay YPC. Ganun din ang gagawin natin kay carbon dioxide. Anong value ng PC natin? 1071 times 0.02. Ang value na makukuha natin ay 21.40. Yan, nakuha na po ba? Ito, ita-times din natin dito kay molecular value. 44.10 times 0.02. Ayan, 0.88 or 0.882. Nagets na po ba iyon kung paano nagkaroon tayo ng YTC, YPC, and YM? Nagets po ba? Opo. Opo, nagets naman na po. Ano? Ayun. Okay. Mukhang nagets naman na po at wala nang nagme-message. Okay. Ulitin ko po. Wait. Dapat pala ginagawa. Yung susunod na process po dyan. Opo, uulitin po natin. Sorry po at kung mabilis. Pero yun, thank you po at sinasabi nyo din. Ayan, sunod na process po. Anong sunod na process natin dito? Summation na. Okay, ito si YTC. Ito si YTC. Itong lahat na to, 10.96, 2.27, na 291.83, 22.00.
19.88, 22.03, and 15.31. I-add nyo lang po lahat yan. O sige, i-add natin lahat. Tapos tingnan natin kung makukuha natin itong nandito sa baba. 10.96, 2.7, 29.23. Okay. So, yun po, nakuha ko is 384.28. So, bakit may difference ate? Kasi, yung kinompute ko to is buong whole number ang kinuha ko, kaya mas malaki to. Pero, 384.39 po siya. Nagets po yan kung paano po natin nakuha ang summation ng YTC? Ayun, nakuha na po. Tapos, ganun din naman ang gagawin natin kay YTC. I-add lang natin siya, lahat. Tapos, yun na. Ito din yung sagot po nun. Tapos, ganun din po kay YM. I-add lang po natin lahat ng na-calculate nating value. Tapos, meron na po tayong 20.20. Okay po. Okay, ulitin na. Okay? Okay. Next, ang gagawin na po natin dito, i-compute na natin po si TR at PR. Sa kay PR, saan si PR kasi, si TR kasi, papalakin ko lang ako screen ulit. So, si TR kasi, ang kanyang, recall this, ang, wala, nakita pa ba? Si TR kasi, ang kanyang equation daw ay temperature, okay, given temperature, dun sa problem, over kay TC na nakalculate natin. Ang given na temperature natin dito ay 180. Ate, paano naging 460? Inad po kasi natin paano naging 640? Inad po kasi natin si 460 para maging Rankine siya. Tignan nyo po dito ay naka Fahrenheit po siya. Kaya inad po natin si 460 para maging, sure. Sorry. Rankine. Okay. Both to ay naka-Rankine na ha. Ayun. Sorry kung walang kasi ako'y naglalagay ng units pag final answer na. Ayun. Tapos, dito naman, nagets na po ba tong temperature? Yung TR natin? Ayun, mukhang gets naman po. Next, kay PR naman. Ito ay PR, hindi PR. PR siya. Di ba may given daw tayo na 3,000 na PSIA, pressure. Ito. Ayan. 3,000 ang PSIA natin given. Ang gagawin natin, si 3,000, katulad ng ginawa natin, pressure na given over yung na-calculate nyo na pressure. Saan po nanggaling na yung na-calculate na pressure? Ito kay YTC. Ito po yung kinalculate natin. Okay? Pag dinivide nyo po ito sa given nating temperature, pressure, ang makukuha natin na answer ay ito. So, calculate ko po. May 3,000 daw tayo over 666.38. Ayan. 4.50193583. Na-calculate nyo din po ba? Parehas po ba tayo ng sagot na nakuha? Okay po? Parehas po tayo ng sagot? Yes po. Yan. Thank you. Next, ang gagawin na natin, meron na tayong TR, value ni TR, meron na tayong value ni PR. Tapos, ang hahanapin natin, hindi. Kunyari, wala pa tong hindi. Paano natin hahanapin siya? Katulad lang ng ginawa natin nung petrophysics. Meron tayong TR. Gagamitin natin. TR, nandito. Nandito si pressure. 4.5, pababa. 1.67. Tapos,
nasa parte siya ng mga 0.8 something gano'n, 0.8 and medyo tumaas siya kaya inilagay ko 0.86. Nagets po? Alam ko, magpo-provide ang sir kasi last year si sir ang nag-provide. Ay, hindi. Kami pala ang nagdala nun. As in, yung rep namin, parang pinakasuyo namin sa rep namin dati na mag-print siya nito, tsaka yung the pre-ester na table. Ang rep namin ang nag-print nun, tapos siya ang nag-distribute sa amin before mag-exam. Yun, itanong nyo na rin kay sir kung kayo ba ang magpiprint or yung magiging, or ibibigay sa inyo during exam. Okay, next na tayo. Hahanapin natin si volume na. Nagets na po kung paano nakuha si Zay? Ayun, kung nagets naman. Tayo nasa form eval nyo naman dati. Katulad nga ng paliwanag ko kanina, ang ating dito ay PV equals ZNRT. Sorry. Paano naging bilang po siya? Si bilang ang kailangan natin dito, i-divide na siya natin ng both side by P. Cancel to, matitira si ZNRT dito sa kabila over P. Tapos, balik tayo dito. May N, wala tayong N, di ba? Kaya ang gagawin natin, meron tayong given na mass dito. Ito ay laging given ha, pakitandaan po. Si mass sa mga question ay given lagi. Ako na nagbigay nito. Ayan. Ito ay laging given sa ating mga exam. So, siya ay si mass. Meron tayong mass, etong mass. Tapos, may M tayong molecular values. Ang molecular mass natin, or yung summation ng molar mass natin, ay ito, yung na-compute natin kanina, di ba? Ayan. Ang gagawin natin, itong mass na given, i-divide lang natin dun sa na-compute natin. Tapos, ayun, pakitandaan po, during computation, lahat ng i-divide nyo na may point something, buuhin nyo. Kasi medyo maselan ang sir pagdating sa points, ganun. Alam ko, ganun, maselan siya. Pakibuo pag nagde-divide kayo dito. Tapos, pag yung magsasagot na kayo, pwede naman round off na. Ayan. Pero kapag kayo ay magsisolve, buo nyo dapat na ilalagay. So, balik tayo dito. Si V ang hinahanap natin. Direct substitution. Anong value ng Z natin? 0.86. Anong value ni N? Itong na-compute natin, ang buong values niya ay ito. Okay? Ayan, yung buong values niya. Ito si R. Ito si R ha. Ito. Yan si R. Si R ay constant po siya. Siya ay value talaga ni R. Constant. Okay? Ito, ang nasa dulo na to, na may unit na R, siya ay si temperature. Saan siya nanggaling? Si 180 nga po, na given kanina ay iplinas lang natin kay 460 para maging runtime po siya. Over kay P, ito kay P, na 3,000 ang given, bakit natin siya tinimsan nito? Para ma-convert ito at makakuha tayo ng final unit na feet cube or cubic feet cube. Ayan. Ito yung pinaka buong answer niya. Paki-compute po ako kung tama po ang aking nakuha. Tapos compare. Then, pakisabi kung tama or hindi. Paki-compute. Tapos, pakisabi or pakisend sa chat box natin kung ate, pares po tayo nagsagot. Yun. Nakuha niyo po ba? Ayun, same po. Ano po, nagets niyo na po? Or may part pa po kayong, hindi pa po namin naintindihan? Nagets na po ba?
Paki-say po, pakisabi po ng yes kung na-gets niyo na po sa chat box po natin. If ever kung hindi may part pa kayong hindi naintindihan, pakisabi din po sa chat box para aking babalikan ulit. Okay. Wala na pong tanong, nagigets naman po. Gets na po. Okay, sana po lahat po nagigets nyo na. And yes po. So, pagdating ng exam and yan ang tanong siguro naman mape-perfect na. Okay, next na tayo sa composition, vapor composition. Tingnan natin to. Ito po yung question natin. Calculate the percentage vapor condensed molar basis and resulting liquid vapor and liquid and vapor composition. So, meron tayong data dito. Sa data natin, meron daw tayong 150 PSI na pressure, meron tayong 50 degree Fahrenheit na temperature. Sa vapor content po natin, meron tayong given na methane, 5.6%, ethane na 18.9%, propane na 63.5%, iButane na 7.1%, and N-butane 4.9%. Tapos, para naman makagawa tayo ng table dito, ang gagawin natin dito ay gagamit tayo ng the Priester table. Ito yung itsura nun. Kasi gagawa tayo ng table na ganyan. Okay? Paano natin makukuha sa table? So, send or paki-message sa chat box kung alam nyo na ba kung paano gumamit ito or medyo nagugulan kayo kung paano gumamit ito. Naintindihan po ba kung paano gumagamit ito? Medyo naguguluhan pa. Ang gagawin lang po dito, naguguluhan. Sige po. Ayun. Ang gagawin po natin dito is gagamitin natin yung unang datang binigay. Ano ba yung datang binigay? Yes po. Yes po, Kuya Billy. Ayun. Doon po sa mga naguguluhan. Dito po sa data, may binigay sa ating dito. May binigay po sa ating data na pressure and temperature. Tandaan po natin dito sa definition, yes, may temperature and pressure pa rin tayo. Dito, sa pressure natin, itatapat lang natin kung saan nakalagay si 150 kasi 150 ang ating given, di ba? Tapos, ang temperature din natin ay si 50. Ang gagawin nyo, parang pagkoconnectin nyo lang. Ito si 150, gamit yung ruler nyo, itatapat nyo siya kay pagitan nito kasi wala naman siyang saktong 50. So, ang ginawa namin dito ay parang inestimate namin siya kung nasaan ang location ni 50. At yan. Tapos, ano kayong given natin dito? Meron daw tayong methane, ethane, propane, iButane, and butane. Ito si methane. Ito si ethane. Propane. And butane. iButane. Kaya, yan. Tapos, ang gagawin nyo, para makuha nyo yung mga value mas malabo kasi ito. In-scan ko lang, pasensya na. Para makuha nyo yung mga value na gagamitin nyo sa table mamaya, parang i-estimate nyo kung ano yung value na tinamaan nyo dito. Halimbawa, kay methane. Ang tinamaan niya dito, sabihin natin, ko. Kay methane, ang tinamaan niya ay 14.0. Siya ay si K. Okay? Yan. Ay, bakit ang aking ay kapos? Ito ay hindi ata. Wait lang, hindi ito yung aking text. Maling mo.
Pero yun, wait lang ha. Bakit putol ang... Oo nga, putol ang... Oh my gosh, putol. Putol ang ating... Saan na yun? Bakit putol? Wait lang po ha. At putol ang ating PowerPoint. Hindi ito yung PowerPoint na ginawa ko. Yan. Wait lang po. Ano? Wait. I-stop ko muna ang sharing. Palitan ko nitong kabila ha. Ayan. Nakikita na po ba ulit ang screen ko? Pasensya na po at ano, yun yung walang computation pa. Nakikita na po ba ulit ang screen ko? Opo. Ayan. Ulitin po natin ha. Katulad nga po ng sinasabi ko kanina, meron po tayong given na data na 100 PSIA na pressure at 50 degrees na temperature. Ang gagawin lang po natin kanina, katulad na sabi ko kanina, itong sa 150 dito kay pressure, itatapat nyo ang inyong ruler. Tapos, ipaki-estimate po kung nasan si 50. Tapos lahat ng tatamaan niyang pag ganun, yun yung value ni K. Okay? Si K siya. Sabi natin. Si K. Tapos halimbawa, etong tinamaan ni methane dito sa ruler ko, ang aking pagkatingin ay 14.0. Okay? 14.0. Tapos si ethane naman, ang tinamaan ni ethane dito na nakikita ko, sabihin natin ay 2.4. Si propane, ang tinamaan niya ay 0.68. Butane, 0.26. And si N-butane, ang parang naging point na tinamaan niya dito sa ating table ay si 0.19. Okay. So, ayan, may table na tayo. So, ginawa ko yung table. So, composition, yung mga given nating composition. Si mol, ito yung percentage natin. Si K, ito yung sinabi ko kanina na manggagaling dito sa table natin. Kung saan nakatutok, itong part na to, ito yung magiging value ni K. Bawat element or bawat composition. Nagets po ba yon? Kung paano natin makukuha ito? Paano makukuha natin si K? Nagets po ba? Pakichat po sa ating... Nagets po? Nagets po? Okay. Next, mag-proceed na tayo kay kay assume, pag-a-assume. Ang laging ma-safe na assume sa ganito ay 0.50 or 50%. Kaya nagsimula tayo kay 50%. Itong nakikita niyo tong ito yung equation na to. Ito yung gagamitin natin para makuha natin yung value na nandito. Bawat bawat point na ina-assume natin. Okay, i-try natin ha, para mag-gets natin. So, meron daw tayo na, pakisundan po ako ng calculator nyo. Pakisundan po ako sa calculator para makita natin kung nag-gets pa talaga or hindi. Okay, simulan natin. Meron daw tayo na K ni methane na 14.0. Ima-minus natin kay 1 times Z. Sino si Z? Ito. Okay? Yan si Z. Wait. Wait nga. Sana ba yung notes ko? Pinapahirapan sarili ko. Okay. Saan yung notes? Ayan.
times 5.6 divide 100. Bakit naka-divide kay 100? Si 5.6 po natin ay naka-percentage over kay 14.0 minus 1 times po natin kung ano yung ina-assume natin na value, 50. Times po natin kay 50 plus 1. Tama ba? Opo, tama. Ayan, nakuha niyo po ba ang ang value na nasa table po natin? Nakuha po? Yes po. Wait nga, check ko lang kung anong time na ba. Mamaya ay pang atin. Nakuha po? Or ulitin po? Wala, may nagchat pala. Meron. Ano, nakuha po ba yon? Hello po. O ulitin po ni ate. Ano? Ano nga po ulit si Zay? Okay lang. Maganda ay magtanong ka. Eto si Zay. Si Mole. Etong si Mole. Si Zay. Siya si Zay. Saan nanggaling tong value ni Mole? Ito pong given. Iba po. Bakit? Ano pong nakukuha nyo? Yung nakukuha nyo po ba ay 1.118 to 7.9 times 10 raised to negative 3? Yun po. 0.9? Bakit? Pakiulit po. Ito, sundan nyo pa ha. 14.0 minus 1 times kay Zay. Si Zay po natin ay nakadivide kay 100 kasi naka-percentage po siya. All over 14.0 minus 1 times kay 50 kasi ito ang ina-assume natin plus 1. Pakiulit po. Then tingnan natin kung magkaiba pa rin tayo ng sagot. Hala. Ganun ba? Try nyo 50. Kasi ang ating ano ay 50. Same po pa kapag, hala, bakit sa akin oo. Wait. Wait nga, itry ko. Akin ay napapalabas ko. Wag yung CD nyo po ay etong 50. Wag 0.5. Gawin nyo pong 50. Opo. Pakigawa pong 50. Same po pag 50. Pag ginawa kong 50, lumalabas si 0.097 kapag point. Bakit 0.5? Tandaan po natin. Ito. Saan po nakuha si 0.5? Ito po ay assumption. Paanong assume po yan? Nasabi ka sa inyo ni Sir Richard yung pag-a-assumption. Sa pag-a-assumption, may 100 tayo, diba? 100 to 0, pwede ka mag-assume kung hanggang saan ang pwedeng aabot dyan. Ayan, 100 to 0. Tapos, ang ginawa natin dito, 50 ang inassume natin. Bakit po 0.5? Ito ay percent. Ito ay 50, pero kapag itinitable siya, ay naka 0.50. Kasi, tandaan nyo, day 4 ito. Okay. Hala, wait. Ako'y nalilito sa table. Ay, hindi. I mean, nalilito ako sa mga tanong. Same po, pag 50.
Paano same po pag 50? 0.011. Same po kapag 50. Pakiulit nga po, pakiulit. Try po natin ulit. Akin kasi ay napapalabas ko. Pakiulit, 50 po ang gamitin po natin. Nagturo ga ang Sir Richard kung paano mag-assume. Okay na, nakuha niyo yung 0.11. Opo, 50 po ang ating gagamitin dahil ang ating pag-a-assume ay 100 to 0. Ito ay, wait, ba't ko nilagay na 0.2? Ayun, percentage po kasi. Ang percentage ay ginagawa po nating pag hinul number natin ay dinidivide po natin sa 100. Pero, 50 to 0 po ang ating pagkakalculate. Nagigets po ba yun? Pero yun, nakuha nyo na po ba? Na okay na po. Then po ayun, pag kayo ay nagawa ng table during exam, please pakitandaan, lahat ng makukuha nyo. Lahat ng makukuha nyo po na to, yan, pakilagay po lahat yan sa table na gagawin nyo. Lahat po yan. Okay? Proceed po tayo. Ang indication po lagi, okay, nalilito. Ayun. Ayan. Naturuan naman po kayo siguro ni Sir kung paano mag-assume and paano yung indication na nasa tamang landas na kayo kapag nagko-compute kayo. Lagi niyong tatandaan na nasa tamang landas or dapat tumigil na kayo sa pag-compute or pag-a-assume kapag natigil na kayo sa pag-assume ng values ni Vapor kapag meron na kayong value, ay pag meron na kayong na-compute or na summation dito na may kahit dalawang zero. Tingnan nyo to. Pag kinompute nyo po yan pa isa-isa, tapos i-nod nyo lahat, ito ang magiging sagot. Like, ayan. Ayan, para yan. Ayan. 0.016191. Tapos, pag kinompute nyo naman po ito si 48, 48, yan, pababa, ito po ang makukuha nyo na summation. Iisa pa rin ang zero. Ang kay sir, naalala ko nung last year sa amin, sabi niya, mas maraming zero, mas maganda. Pero during exam, dahil nagmamadali kayo, kahit dadalawang zero lang ang lumabas, okay na yun. Pag kinompute nyo kay 0.25, pag kinompute nyo po, lalabas po itong sagot na to, tigil na po kayo. Opo, yan na po yung ating gagamitin before. Si 0.25. Nagets po ba yun? Yung dapat tandaan po doon? The more na mababa po ba? Hindi, bebe. Kasi kadalasan, pag mas ibinaba mo siya, mas parang mas umuunti ang zero. Hindi siya ano, the closer to zero. Hindi po. Kasi naalala ko, ang aking ginamit dyan nung nakaraan, trinay ko siya ng 0.20. Basta mas mababa kay 25. And naging isa ulit ang zero niya. Ibig sabihin, ang ating dapat na assumption ay nasa 0.23 ata. 23 yung sumunod na kinompute ko dito. And nadagdagan siya ng zero. And doon ko na nasabi na ang ating value ay nasa pagitan ni 25 at 23 lang. Kaya kay 25, tumigil na ako. Nagigets po?
Pero ano, if ever kung hindi kayo masyadong busy, i-try nyo na hanggang paliit ng paliit. Ganun. Nagets po ba to? Kung bakit? Opo, kahit 2-0 lang ang need. Pero oo, sa exam kahit 2-0 lang ang need. Papayag na yan ako, sir. Nagets na po ba? Opo, nagets na po. Paano po nakuha tong nasa baba? Ay, ginawa lang po natin, in-add lang po natin lahat ito. Okay? Pwede po bang mag-start sa 0.5? Opo, kung gusto nyo mag-start po kayo agad ng 0.25, wala pong problema yun. Ayun. Pwede kayo mag-start ng 100, ng 99, ng 80 plus. Kung sa 0.25 nyo po nakuha kahit at least 2-0, edi yun po ang sagot natin. Okay na po? Gets na po tong table na to? Kung paano po nakuha ang values nito, at kung paano nakuha yung values dito. Wala na pong tanong sa table. Po-proceed na po tayo sa sunod na table. Wala na po. Sige. Edi, ang nakuha nga po nating V dito, ni V4, ang nakuha nating V4 ay 0.25. Ang gagawin natin dito, ibabalik natin siya ng naka-percentage. Okay? Ayun. Kaya kanina, di ba sabi niyo, hala ate, sabi mo ay 50. Bakit naman 0.5 ang nandiyan sa iyo? Siya, parang ginawa natin siya decimal from percentage to decimal. Etong si 0.25 na nakuha natin, gagawin natin siya ulit na percentage kasi percentage ang hinahanap natin for vapor. Tapos, nung may percentage na tayo ng vapor, hindi lang naman vapor ang meron tayo sa reservoir. Meron din tayong liquid. Kaya ang gagawin natin, 1 minus, ang pangit ng gamit na to. 1 minus si V na nakuha natin. Anong nakuha natin na V ay si 25 o 0.25. 1 minus 0.25 equals 0.75. Si 0.75, gagawin natin siyang percentage. Kaya kaya meron tayong value dito na 75% for liquids. Okay po, nagets po yun? Okay. Mukha naman ng gets, walang nagtatanong. Ayan. Minus lang, ulitin ko po, si 0.25, ano nga po ulit? Okay, yung liquid po ang L natin, wait. Dito kasi, yung sa atin, calculate the percentage vapor condensed in molar basis and the resulting liquid vapor composition. Yun ang ating need na gawin. Nasa part pa lang tayo ng pagko-compute para makuha natin si vapor and liquid content or liquid composition. Wala pa tayo dun sa pinakasagot dun sa tanong ni question. Tanong ni question. Ayun. Nagets na po kung bakit natin to kinukuha? Kinuha natin tong dalawang to para magawa natin ito. Si xi tsaka si yi. Si yi tsaka si xi, sila yung composition or composition for vapor. So, vapor composition, the resulting liquid and vapor composition. Ito yung hinahanap sa atin eh. Yan, na kay xi tsaka yi na yan. Percentage of vapor condensed in molar basis. Sino ang nasagot nitong part na to? Ito. Wait lang, dito lang. Ito, ang nasagot ng unang tanong na binigay ay ito. Itong percentage na tong dalawa na to, siya yung nasagot. Kapag may 2 zeros na ata after decimal, Madam, ano po, kung kailan titigil pa? Ayun, tama si Kuya Billy. Titigil ka na sa pag-a-assume, doon,
Opo, opo. Titigil ka na po sa pag-a-assume kapag may 2 decimal ka na po dun sa pinaka-summation. Gets na po? Ayun. Eto yung unang 'di ba, tingnan niyo ang ating question dito. May dalawa tayong question or dalawang pinapagawa. Una daw, calculate the percentage of vapor condensed in molar basis. And pangalawang question dito is, calculate din yung resulting liquid vapor composition. Ang una pa lang nating nagagawa is yung percentage. Sino yung percentage ng vapor and liquid? Etong nakuha natin. Nagets po? Yes, nagets po. Ano? Mukha bang nagets niyo po ba? Okey na po. Yes po, opo. Yun. Makaka-perfect na 'tong mga batang 'to. Hoy! Ayan. Yan, nakuha na natin si percentage. Sunod na question, ang pinapagawa natin ay resulting liquid and vapor composition. Ito naman, si xi for liquid, yi for vapor. Ang ating tawag nito? Ang ating formula para diyan ay ito. Okay, try natin i-compute. Sabayan sabayan niyo ako, yun ba yung tamang word? Ayan. Zi natin ay 5.6. 5.60 divide 100 kasi naka-percentage. Tapos, ki 14.0 minus 1 times 25 plus okay na po? Nakukuha niyo na po ba? Sundan lang po natin ang formula. 14.0 times. Pataas po. Sige. Sobrang taas pa. Ayan. Iba ba? Kasyo yung class with. My gosh, wait. I-recalculate ko siya. Kasi ako'y nakukuha naman. My gosh. Ito ay ZI. Ayun. Malayo. My gosh. Wait, akin ay re-compute. Akin nakukuha kasi. Excuse me. Divide 100. Wait. Ito yung nakalculate ko kasi nung Ay, wait lang. 14.0. Diba? Tama naman. Tama naman ang aking naglalagay. 1. Ba't nakukuha ko? Okay. Oh my gosh, ba't nakukuha ako? Wait.
Si ZI, ang ZI natin, etong nandito, 'di ba? Eto si KI, ang gagamitin nating V ay kung ano yung nakuha natin, ito. Tapos plus 1. Yung ano, wait nga. Wait, try ko sa ibang composition. Ba't sa akin nakukuha? Eh, bakit malayo ang sagot niyo? 18.9, so ay 2.4. Wait, tingnan ko kung ako'y may kulang or ano. Wait, may na-chat sa akin. Hindi niyo ba talaga nakukuha? Opo. My gosh. Ano po ang itinotype? Paano po ulit? ZI, eto, si Mole. K, etong nandito, -1 times kay V and plus 1. Pakitry po ulit. Bakit ganun? Etong formula na 'to ay nanggaling din naman kay Sir Richard. Wait, okey. Oo, parehas naman. Hindi ka po may KA din po sa taas po yung kasama po ng ZI. Wait, Hindi ka po KA, ZI po yun. yun wait, Wala pala po. hindi. Hindi niyo pa wait, hindi niyo talaga makuha? Mali pa din? Wait, aking reresolbahin 'to. 'Di ba po naka-percentage? Yung ZI po natin ay naka-percentage. Bakit bakit gano'n nakukuha ko siya? Oo, 'pag ganyan ang Kuya Miko, opo. Opo, opo, ganyan. Eh, oh my gosh. Chine-check ko din ang aking notes nung, tawag nito, chine-check ko din naman ang notes ko nung 3rd year, parehas lang naman ng solution na ginagamit ko. Wait,
Naka-degree lang ang aking ano, nalabas naman siya. Oh my gosh. Ako'y kinakabahan tuloy. Oh my gosh. Dito lang tayo nagkaproblema ng malala. Kung kailan sa vapor na laang eh. Kasi, ganito, kapag, kapag ang ginamit kasi natin, may dalawang solution kasi niyan, di ba? Yung Ki minus 1 times A over Ki. And etong nasa, ano natin, ito kasi ay ginagamit pag temperature ang hinahanap. Vapor kasi ang hinahanap natin eh. Wait, try ko. 14.0 minus 5.6. Baka may mali din talaga ako. Pero ba't nakakuha ako? 14.0. Ay, mali. Hindi rin talaga. Dahil kapag yung sa temperature ang ginamit nyo, iba ang lumalabas. 0.5 ang nalabas. Ayun. Malapit. Malapit-lapit po. Ayan, yung kay Kuya Billy, malapit-lapit po ang nakuha niya. And siguro nagkaka-ano lang talaga sa ano. Itaas ko. Eto. Yung sunod po dyan, pwede po pa ulit. Alin po dito? Eto? Okay, pakitry na 0.25 ang gamitin. Pwede po kayang picture. Sige, itry natin ng 0.25. Wait lang. Try ko, paano bang picturean to? Ako'y naka-ano. Wait lang. Try ko po ha. Lang na ba? Binura ko. Sige po, pasensya na. Ayun, kung ang nakuha nyo ay same kay Kuya Billy, goods na po yun. Malapit na po siya. And ganun na lang ang gawin natin, 0.25. Kung yun po ang nakukuha nyo. Wait lang. Wala namang internet na maayos sa cellphone. Sorry po, nakakahiya kung ganun hindi nyo makuha. Uy. Sorry po. Try natin. 5.6 over 100. 40 minus. Na-try nyo po ba na 0.25 ang gamitin? Pakitry po. If ever na lumabas na malapit ang sagot nyo dito, tama na po yun. Sa final answer lang naman si sir, nagiging stricto sa points. Pero pag yung nasa table, hindi naman siya ganun ka. Same po, naipalabas na po ba ng lahat? Pakitry po ng lahat ha. Ng, ano. Okay. Gagayahin niyo lang po itong um, nasa equation po natin. Pero, ang gagamitin po natin, base po dun sa inyong mga kabatch, ay 0.25 instead of 0.5. Tama, 0.25 dahil percentage nga naman yun. Galing nga din, lol. Kuya, C3, nagets na po ba? Ito, gagayahin lang po natin. Si Zay, tandaan niyo po si Zay. Ito si Mole. Si Kay, ito pong nandito. Si V natin ay 0.25 plus 1. Paki-ulit po yun.
Na okay na po. Proceed na po tayo. Kasi, ayun, pag trinay natin, gumamit na ako ng ibang calculator. Iba po talaga. Ayun, kay Kuya Billy, etong XI niya for methane, ay methane ba yun nasa taas? Oo, methane, ang nakukuha daw ay 0.013 something. Tapos, kapag ibang calculator ang gamit ko, etong nandito, kay ethane na to, 0.14 ang nalabas, 0.14 ganun. Ayun, same na tayo. Ibang ibang calculator na yung ginamit ko, yung nasa ano na, kaibigan ko na. Ayun, nakukuha na natin, ganun na lang. Kapag malapit dito sa nakuha na 'to, goods na yun. Hindi naman si Sir Richard masyadong ano sa points kapag nandito pa lang. Ang kanyang pinapahalagahan ay yung pinaka-final answer, kung malapit or malayo. Hindi naman si Sir nambabagsak kapag points lang ang difference niyo. Paano nga po ulit, kuya or ate? Ulitin ko po kung paano nakuha. Eto, ZI, sino si ZI? Si Mole. Ito ay naka-percentage, kaya i-divide mo kay 100. ZI, halimbawa, kay methane, 5.6 over 100. Si KI, i-substitute mo lang 14.4, 14.0 minus 1 times mo kay 0.25. 0.25, bakit? Opo, bakit? Kasi, ayan, ayan, bakit? Kasi, gagawin po natin siyang decimal, naka-percentage po ang 25%. Plus 1. Okay na po. Nagets na po. Ayan, 0.14. Oh, tama. Opo, thanks po. Ayan, nakuha ko na. Thank you. Okay, kay Y, ay, hindi, pindutan na. Kay Q, nagbabari sa parenthesis. Opo. Kaya dapat maingat po kayo sa parenthesis talaga. Dahil ganun. Ganun. Konting parenthesis lang ay nag-iiba ang sagot. Next, kay X naman. Ay, kay Y naman. Kay YI naman. Eto, si KI lang natin. Pwede po pataas dun sa percentage ng gastos. Okay. Dito ha, try nyo kung same tayo ng lalabas na sagot. Ayan. Eto. Yan. Tapos, try. Then, pakisabi kung same ba tayo ng nalabas na sagot. Ganun. Pasensya na kung iba ang nalabas sa sagot ng kalkyo ko at ng kalkyo nyo kanina. Kaya, nakaka. Okay na po. Ayan, na-compute nyo na po. Eto, tingnan nyo. Parehas or malapit po ba sa sagot na to? Siyempre, hindi to parehas dito kasi iba yung nakuha nating X. Kahit malapit lang po. Malapit po ba? Hindi natin, 0.14? 2.4? Oo, 2.4. Times 2.4. Ay, ayun, dito kapag kinompute nyo, yung 0.14 na nakuha natin times 2.4 dun sa KI, ang makukuha nyo na sagot ay 0.336. Malapit na siya. Ay 0.36. Okay po. May kagets. Okay na po. Oh my gosh. Okay na. Tapos, ang gagawin nyo dito, lahat ng makukuha nyo, ito times to 100 nyo lang kasi percentage ang hinahanap sa atin. Okay? Lahat ng nakuha nyo dito, times nyo na lang ng percentage, yun na yung lagay nyo, liquid and vapor. Tapos, itong nandito sa baba, dito, yung summation niyan, is, um, yun, ay, is,
Yun ang magiging sagot niyo kay xi and yi. Pakitandaan na dapat ang magiging sagot niyo lagi dito sa pinakababa. Tandaan ha. Isa sa indication or indicator niyo na tama ang ginagawa niyo sa buhay kapag nagso-solve kayo. Kapag ang sagot niyo ay malapit sa 1. Malapit sa 1. Tingnan niyo, 0.97 malapit sa 1. 1.08 80081 malapit sa 1. Pag nakita niyo po na malapit sa 1 ang inyong mga sagot sa bawat dito, yan, bawat dyan, ibig sabihin tama po yung ginawa niyo. Yun yung indication lang nun. Okay? Okay na po. Tapos na po ang ating session. Ayun, please tanong pa po kayo kung may hindi pa po kayo na naiintindihan. Babalikan po natin. May time pa naman siguro. Pahingi ng PPT, sure po. Kaso lang, buburahin ko muna yung mga, buburahin ko ba or wag na? Pero may mga tanong pa po ba kayo? May naintindihan ho ba kayo? Yes po. Kung sakaling ito ang tanong, mga tanong sa exam ay masasagot na po. Kung sakali pong ito ang nasa exam, masasagot na po kaya? Opo. Wait. Bago matapos, ilang percent ang natutunan niyo? Wait. Kung ilang percent? May percentage. Like, in 100%, pakirate yung natutunan niyo. Sinisigurado ko kasi, isa sa kinakatakot ko, 50. Oh, 90. Oh my gosh, nakakatawa. Isa sa kinakatakot kasi namin na magkakaibigan, yung marami na namang babagsak sa rest. Last year, ito yung subject na maraming bumagsak. Kaya pinilit namin na seryosohin to. Okay, may 50 and 60. So, okay, dun po sa nag-50 and 60, saan po kayo medyo nahihirapan intindihin? Kung may time pa po tayo kahit konti, itatry ko pong ulitin. Please, sabihin niyo po. Wait, i-check ko kung anong time tayo. Masyado po bang mabilis? Pakisabi po kung saan kayo nahihirapan at aking uulitin or papahapyawan kahit papaano. Ang ating pinaka-last dito ay 9:40. Meron pa tayong almost 13 minutes. Okay. Paano nga po ulit ang percentage ng mga liquid? Ito po. Ito, yung makukuha nyo kay xi. Wait lang. Kay xi tsaka kay yi. Ito times nyo lang po kay 100. Okay? Times po natin. Halimbawa, ito nakuha natin. Kunyari lang itong kay xi ang nakuha natin. 0.01469 times 100. Ay, mali. May answer. Ayan, 1.496%. Ganun lang po. Itong mga nakuha nyo po dito kay xi na column at yi na column, ita-times to 100 nyo lang po para makuha nyo si percentage. Pero ang pinakamahalaga nyo po lagi ditong dapat ibabox or yung pinakasagot nyo po kasi dito ay itong summation nila. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, malalaman yung tama ang ginagawa nyo or tama ang sagot nyo kapag ang inyong sagot ay malapit sa 1. Ayan, malapit sa 1, malapit sa 1. Okay po? Ayun. May tanong pa po ba? Okay. Madam, pwede hingin ko po ang PPT, late na po ako naka-check. Sure po, ako ay magsasend po siguro sa, kanino ba? Doon sa, yung GC namin sa Pet Turo, tas sila na lang ang magbibigay sa inyo. Tas ganito, if ever na may mga tanong pa kayo and kaya ako sabihin, pwede nyo namang itanong sa akin sa FB. Willing po ako sumagot. Ganun.
kapag gising ako, gano'n. May hindi pa po ba kayo naiintindihan? 'Yan lang po. Sa exam namin, oo. Kaya ang ginawa ko, gumawa lang ako ng parang halos parehas, malapit na questions and yun yung parang pina-review ko sa inyo. Kasi nung last na midterm namin, halos ganyan yung lumabas. Vapor composition, compressibility factor, and parang naisip ko na parang gano'n na lang din ang ituro ko. Ayun. Meron pa tayong 10 minutes, puwede pa kayong magtanong. Alam ko ay 10:40 ang ating tapos. Ayun. Tandaan niyo eto, ang sa exam, pilitin niyo matandaan lahat ng diagram and yung diagram na ido-drawing niyo, dapat alam niyo kung ano yung diagram, okey? Tas eto yung, black reservoir natin, gas reservoir, and eto na ang mga questions natin. Ano po, may tanong pa po? Na-gets naman po ba? Na-gets naman po. Ano, kanina may nag-99. Thank you po. Ayan. Stop ko na po. Ano, may magtatanong pa po ba or i-stop ko na ang sharing? May magtatanong. Ano, wala na po. Stop ko na po ang sharing ano. Ayan, stop sharing. Ayun. Thank you po. Feeling ko dapat ano, ayun, tapos na po. Feeling ko kayo ay